Bago po tayo magsimula sa panalangin, atin po munang pakinggan ang sinasabi sa mga panaghoy, Kabanata 3, Kapitulo 22 hanggang 24. Ang sabi po dito, pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw, kahabagan mo ay walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga, katapatan mo ay napakadakila. Si Yahweh ay akin, sa Kanya ako magtitiwala. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos amang makapangyarihan sa lahat, isang magandang umaga po ang aming bati sa iyo sa umagang ito, Panginoon. At sa pagharap po namin sa huling linggo ng taong ito, Panginoon, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa iyong katapatan, sa iyong walang hanggang pag-ibig, sa iyong walang hanggang awan na patuloy naming nararanasan sa buong nagdaang taon ng 2025, Panginoon. Salamat, Lord, dahil sa iyong never-ending mercy and grace, Lord, nakakapagpatuloy kami sa aming mga buhay. Nagiging sapat lahat ng meron kami dahil sa awa at biyaya na nagmumula sa iyo, Panginoon. At alam namin na kulang yung salitang salamat dahil sa mga ginawa at pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. At ngayon, Lord, sa mga oras na ito, sa aming pagsamba sa iyo, sa aming pag-alaala, sa nakalipas na panahon ng iyong kabutihan, ng iyong katapatan, Panginoon, loobin mo na ang bawat isa ay makatagpo ka dito sa lugar ng iyong sambahan, Panginoon. Dito sa iyong lugar, Panginoon, tunay nga, loobin mo na ang bawat isa ay makatagpo ka at maranasan namin ang pagkilos mo, ang presensya mo sa umagang ito, Lord God. At sa mga oras na ito, Panginoon, kami rin po ay lumalapit, humihingi ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan, Panginoon. Kung may nakikita ka pong kamalian, kalikuan na aming nagawa, Lord God, sa jaman o hindi, hayag man o lihim, sa mga oras na ito, hinihingi namin ito ng kapatawaran. At minsan pa, Panginoon, dinadalangin namin na kami gawin mong karapat-dapat upang makasamba sa iyo at makalapit siya sa trono mo sa langit, Lord God. At sa aming pagsamba sa umagang ito, dalangin po namin na patuloy mong pagpalain ang bawat isa. Ang iyong presensya ang siyang pumuno sa lugar na ito, Panginoon. Pangunahan mo po ang aming praise and worship team sa aming pagsamba at pag-aawitang iaalay para sa iyo, Lord God. Gayon din naman ang mensaheng aming mapapakinggan sa umagang ito. Nawa tumimo po ito sa aming puso at sa aming isip upang maging baon namin sa pagharap sa panibagong taon na kasama ka, Lord God. Aming dalangin, Panginoon, na patuloy na ikaw ang siyang makita ang mahayag sa aming mga buhay at sa pagharap namin sa panibagong taon, patuloy ka naming sambahin, dakilain at paglingkuran sa aming mga buhay, Lord God. Ikaw po ang patuloy na maitaas, mahayag sa aming buhay. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot, ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Tapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papuri, pagsamba, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhati ka. Ikaw ay tapat, Panginoon. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papuri, pagsamba, iaalay.
salamat sa patuloy na biyaya. Salamat sa isang buong taon na iyong pinagkaloob sa year 2025, Lord. I know there are challenges, may mga pagsubok na dumating. But I know, Panginoon, we are still blessed kasi nandito kami sa iyong banal na harapan. Nagpupuri, umaawit, nagpapasalamat sa iyong walang hanggang kabutihan, kadakilaan sa aming mga buhay. Sa oras na ito, Panginoon, help us, Lord, na itong panibagong taon na darating, ito pong ang taon na ito, Panginoon, ay maging year of healing sa bawat isa, year of peace, kapayapaan, and year of blessing, Panginoon. Dahil ikaw ang aming pag-asa, tunay na ikaw ang Diyos na mahabagin. Your grace is enough, Panginoon. At sa oras na ito, Lord God, kami po ay lubos na nagpapasaliksik sa mananangin. Ay yung banal na presensya ay patuloy na dumaloy sa aming mga buhay at patuloy na gumabay, Panginoon, sa bawat lakarin, Panginoon, sa bawat kahilingan na meron kami. Ito po nawa, Panginoon, ay mag-lead sa iyong kadakilaan, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong walang hanggang kabutihan. Napakabuti mo, Panginoon, noon, ngayon, at magpakailanman. Ito na po, Panginoon, ang aming sabat ang nalaman sa matamis sa pangalan ng dakot na anak ng si Jesus. Amen. Ating palakpan natin. Purihin po ang Diyos ngayong umaga. Ito po yung ating huling linggo sa taong 2025. Hindi po natin alam kung ano yung mga pwedeng mangyari this coming year 2026. Pero ang isa sa pinakamagandang bagay at totoo na ating nakita at naranasan po sa buong isang taong 2025 ay yung katapatan ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. So, purihin po ang Diyos no, sa ating pong mga awit. Talagang pinapakita at pinapahayag sa atin ng Panginoon yung kanyang katapatan sa ating lahat. No, anumang sitwasyon ng buhay, anumang pagkakataon ng buhay, ay ating pong naranasan yung goodness ng Lord, yung faithfulness ng Lord sa ating pong mga buhay. So, ngayon pong umaga ay ating tatalakayin yung isa sa bunga ng banal na Espiritu. At ito po yung isa sa mga bunga na inaasahan nating ating pong may papamuhay sa panahon ng ating pagdiriwang ng Kapaskuhan. So, ito namang mga araw na to ay ano pa rin no, Christmas season pa din. No, until January, no, tayo ay mag-celebrate o sumalubong sa panibagong taon. So ngayon pong umaga ang ating paksa ay merong pumagat. Ayaw. Ay, yun ako yun. Na-late lang. Faithfulness, God keeps every promise. No, so tayo ay nakafocus ngayon sa faithfulness o sa katapatan. At yung ating pong teksto ay matutunghayan natin sa Luke chapter 1 verse 26 to 38. Pwede po ba na hilingin ko ang bawat isa sa congregation na basahin po ito? Mauna po muna yung mga babae. No, lahat po ng mga babae sa slide na to, then the slide, yung po mga lalaki naman. Okay. So ready? Begin. Nang mga lalaki lang po. Lumapit. Yan, sabay-sabay na po. Ay, hindi pa. Babae naman po.
Mga lalaki po. Yan, sabay-sabay na po. Hindi ba't purihin po ang Panginoon sa kanyang mga banal na salita. Tayo po ay manalangin sandali. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umaga pong ito, bigyan mo kami ng bukas na puso at isip upang tanggapin ang iyong mga salita na siyang gagabay sa amin, Panginoon, lalo po sa aming pagpasok sa panibagong taon ng aming buhay. Ikaw po, Panginoon, mangusap sa buhay ng bawat isa. Ito'y aming dalangin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. So kapag atin pong pinag-usapan ang mga pangako, no, dahil ito po'y reflection din o kakambal ng salitang katapatan o faithfulness, ang sabi, says shapes relationships. Ang pangako ay humuhubog ng mga relasyon. Pero kung tayo po'y magiging totoo, bagamat magandang mga pangako, no? Kung tayo magiging tapat, if we were to be honest, people break promises. Yan, marami pong time na nabibreak o nabibigo ng tao, no, natin ang ating mga pangako. No? Yung mga simpleng mga pangako lang na, bawa, sige, pupunta ako dyan, pero hindi naman talaga pupunta. Di ba? May mga ganon. Yung parang pinaasa ka lang, pero hindi ka sinipot. Parang ganoon. O kaya naman, yung mga pangako na hindi kita iiwan, pero iiwan ka rin sa bandang huli. No? Hindi ka niya sasamahan sa mga panahon na kailangan mo siya. At siguro, yung iba, siguro tayo ay familiar na doon sa salitang mapagkakatiwalaan mo ko o you can trust me. Pero hindi naman talaga kasi yung mga bagay na sinasabi mo nakakarating sa iba. Mayroon ba mga ganon? Di ba? Nakakarating sa ibang tao. So hindi mapagkakatiwalaan. Sabi po, promises are the bedrock of relationships. Ito raw yung parang matibay na higaan ng mga relasyon. No? Building trust, security, and deeper connection by aligning action with words, fostering reliability, and showing commitment, while broken promises erode faith, causing pain and insecurity, making keeping your word crucial for growth and lasting bonds. No, yung tibay ng mga pangako ay maaring magbigay sa atin ng tiwala, no, ng seguridad, ng koneksyon sa lahat ng ating mga ginagawa. At hindi lang sinasabi. At tayo ay nagiging reliable. No, yung bang parang katiwa-tiwala o katanggap-tanggap sa mga bagay na ating pwedeng sabihin, gawin. At ito po ay nagpapakita ng ating commitment. No, yung ating dedication sa isang bagay na pangmatagalan. Samantalang kapag ito'y na broke o nabigo, no, nabigo yung mga pangako, kabaligtaran ng mga pwedeng mangyari. No, it causes pain and insecurity at marami pang mga ibang mga bagay na epekto ng pag-break ng mga promises. So tayo po ay nabubuhay sa mundo na talagang rare yung faithfulness. No, kung kayo ay
magiging totoo sa buhay, alam natin na yung faithfulness ay talagang napakabihira sa maraming mga pagkakataon sa ating mga buhay ngayon. But this season, no, yung Christmas season, it reminds us that God's faithfulness never wavers, it never weakens, and it never fails. Yung katapatan ng Panginoon ay hindi katulad ng katapatan ng mundo. Yung katapatan ng mundo, maaring sabihin natin, nabibihira lang at kadalasan ay nabibigo tayo. No? Pero yung katapatan ng Panginoon na pinapakita at pinapaalala ng ating pagdiriwang, it never wavers, it never weakens, and it never fails. No? Ito po yung pundasyon ng ating pag-asa. Pundasyon ng ating pag-asa na dala ng pagsilang ng ating tagapagligtas. O, doon natin pwedeng i-apply unang-una yung faithfulness. Di ba? No, doon pa lang pinapakita na napakatibay na yung faithfulness ng Diyos nahayag at naging totoo sa ating lahat. No, kung sa mga pangako, ibig sabihin, tumutupad ang Panginoon sa kanyang mga pangako. So this morning, we will look at one fruit of the Spirit, no? Yung faithfulness, and how Christmas reveals a God who always keeps His word. No? Paano ba pinakita ng Kapaskuhan nung ating celebration? Nakawalo na po tayo, di ba, sa mga previous worship natin. Simula first Sunday hanggang tayo ay magsimbang gabi, hanggang sa ating Christmas worship service, at hanggang ngayon. No, pang-siyam po yung ngayon. So, how Christmas reveals a God who always keeps His word. Sabi ko po kay Christian, siya na mag-message ngayong umaga eh. Ay pumahayag eh. Sabi ko baka hindi kayanin ng lalamunan. Pero kakayanin. So una, God's faithfulness is seen in His fulfilled promises. Yung katapatan ng Panginoon ay makikita natin sa katuparan ng kanyang mga pangako. Di ba? Makikita po natin yan. No, sabi, Luke 1:26-33, you will conceive and He will reign forever. So magbubuntis ka, magdadalang tao ka. Ito ay sinabi kay Maria. At ikaw ay, sabi nga, magiging ina ng magiging tagapagligtas. At yung tagapagligtas na yon, He will reign forever. So titignan po natin, balikan natin yung Bible. Sa Bible, simula Genesis hanggang Malakay, sa Old Testament, ang Diyos ay nangako ng tagapagligtas, ng Messiah. God promised a Messiah. No? Pinangako ng Diyos ang isang Messiah. Pero ang totoo, during 1,000 years, 4,000 years o 2,000 years, no? Nandun naman yung katotohanan na merong silent years sa time o sa period na mga pangako ng Diyos. It is not absent, no, yung silence. At alam natin maging yung delay, yung para bang nahuli yung pagdating ng katuparan ng mga pangako, no, hindi naman yun nangangahulugan na it is the denial of the promises that God had made. Hindi yun ibig sabihin na tumagal ng 1,000 years sa atin, dinenay ng Diyos yung kanyang pangako o kinalimutan ng Panginoon yung kanyang pangako. Sabi, God's promises may take time. Ano nyo po ito ha? I-take note nyo po. God's promises may take time, but they never expire. Hindi po nag-expire yung pangako ng Panginoon. It can make time, or it can take time. No, it may take time, pwedeng matagal, pwedeng 1,000 years. No, sa atin pwedeng 10 years, 15 years,
20 years o 50 years, no, pwedeng ikamatay muna, hindi mo na abutan. Pero tandaan natin, God's promises never expire. Baka yung kataparan ng pangako ng Panginoon sa iyo, hindi para sa iyong time. Pwedeng doon sa iyong mga anak o sa mga ina po. No, pwede pong ganoon. Pero pinapakita na yung mga pangako ng Panginoon ay hindi nag-expire. So what is the proof that Christmas is telling? Ano ba yung mga pinapakita ng Kapaskuhan sa atin tungkol sa mga pangako ng Diyos? Una, no, God remembers. Ang Diyos ay umaalala at inaalala niya po yung kanyang mga pangako. Hindi po siya nakakalimot. Hindi po siya katulad ng tao, katulad natin na nakakalimutan yung ating mga pangako. Amen? Di ba? Totoo po yun, di ba? May mga time tayo na nakakalimutan natin yung mga pangako. Kahit hindi ka pa tumatanda o hindi ka pa nagkakaedad, kahit mga bata pa lang, nakakalimutan natin yung ating mga pangako. Pero dito pinapakita na isa sa pruwebang pinapahayag ng Pasko, no, is that God remembers. God remembers His promises. Pangalawa, God acts. Hindi niya lang inaalala, no, kundi ginagawa niya o kumikilos siya sang-ayon doon sa kanyang mga pangako. Panghuli, God completes what He begins. God completes what He begins. Ano man yung nasimula ng Panginoon, tinutupad niya to. Kung sinisimulan niya at tinatapos niya yung kanyang mga pangako. So, kung makikita natin, every prophecy about Jesus, His birth, His lineage, His mission, it was fulfilled with precision. No, yung entire time ng propesya tungkol kay Jesus sa Old Testament hanggang sa katuparan nito sa New Testament time, no, sa Gospel, sa Matthew, Mark, Luke, and John. Yung lineage ng kanyang pinanggalingan o ng pinagmulang lahi, yung kanyang mission, it was fulfilled with precision. Precise. No, parang halos perpekto yung fulfillment ng mga pangako ng Diyos kay ayon kay Jesus, no, sa ating tagapagligtas. Kaya nga, when the angel appeared to Mary, sabi, it was not the beginning of the story. It was the completion of promises spoken for centuries. Imagine, 1,000 years bago dumating yung fulfillment ng pangako ng Panginoon. No? 1,000 years yung agwat ng Old Testament at New Testament sa Bible. No? Pero pinakita sa atin na it was fulfilled. No? It was completed. Yung mga pangako ng Panginoon ay na-fulfilled o na sa katuparan. So, ibig sabihin, God never forgets what He promises. Amen? Nung sabihin nyo nga po, God never forgets what He promises. Yan. So, kung ang tao, kadalasan, we break our promises, hindi po ganun ang Diyos. No, unang bagay na pinapakita niya, yung faithfulness niya ay pinapahayag niya sa pamamagitan ng kanyang pagtupad sa kanyang mga pangako. Ayan. Okay. Next. Next is, sabi, Mary responded to God's faithfulness with her own faithfulness. Yan. So, ang story kasi natin tungkol muna kay Maria. No, so, in Luke chapter 1, verse 38, ang sabi doon, no, I am the Lord's servant. May your word to me be fulfilled. May your word to me be fulfilled. So, ano yung gesture ni Mary dito? No, pinakita niya na yung kanyang respond sa faithfulness ng Diyos ay sinuklian niya ng kanyang faithfulness. No? So, sabi, Mary responded to God's faithfulness with her own faithfulness. Ano
yung tinuturo ni Maria dito? Yung buhay ni Maria, it teaches something powerful. It teaches us something powerful. No? Why? Because God is faithful. No, dahil faithful ang Diyos, we can also be faithful. Amen? Amen po ba? No? Because God is faithful, we can be faithful too. Gaano ba naging katapat ang Diyos sa atin sa buong taong 2025? No, napakadaming pagpapala sa atin ng Panginoon. Alam ko po 'yun. And we can say that confidently. No, sa akin lang po personal, marami din ako napagdaanan sa taon na ito. No, na hindi ko inaasahan. Pero ang isa laging bagay na pinapakita ng Panginoon sa amin, God is faithful. Tapat ang Diyos sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon. So, kahit na sabi nga, hindi nauunawaan ni Maria fully yung sinasabi ng anghel sa kanya, no? Kahit na alam niya na kapag nangyari yung mga sinabi sa kanya, it could bring misunderstanding and judgment. Diba? Hindi siya mauunawaan ng mga tao. O baka itakwil siya, baka iwaksi siya. Maging yung kanyang magiging husband, si Joseph, no? Pwede siyang, sabi nga, sumuot doon sa judgment ng mga tao. Kahit na sabihin natin, yung future niya, it would change forever kapag dinala niya na si Jesus sa kanyang sinapupunan. But still, she said, "Yes, Lord." Napaka-remarking po nun. Diba? Remarkable yun. "Yes, Lord." Opo, Panginoon. Nung sabi niya doon sa verse 38, diba? "I am the Lord's servant. May your word to me be fulfilled." Masunod po yung gusto nyo. Masunod yung kalooban nyo sa akin. No? Mga kapatid, faithfulness is not about knowing everything ahead. It is about trusting the one who leads. Hindi po ito yung faithfulness, hindi siya yung kaalaman ng mga bagay ahead of time. Diba? It is about trusting the one who leads. Yung pagtitiwala natin sa kung sino man, no, sa ating Panginoon, siyempre, na gumagabay sa atin. Si Maria, Mary believed that if God promised it, He would finish it. No? So, hindi niya alam kung anong pwedeng mangyari, pero may pangako ang Panginoon sa kanya. Natatakot siya, nagda-doubt siya. No, maaring may mga agam-agam sa isip o sa buhay ni Maria. But Mary believed that if God promised it, He would finish it. Tatapusin ng Panginoon yung kanyang pangako. Her faithfulness, no, si Maria, flowed from God's faithfulness. Bakit naging tapat? Bakit naging faithful si Maria? It is because of God's faithfulness. Nakatingin siya sa faithfulness ng Diyos. No, sa lahat po ng bagay, if we look at our Lord, we can do that. We can be faithful. No, kung halimbawa tayo ay tumingin sa pagiging generous ng Diyos, we can be generous, no, ourselves, di ba? Halimbawa tumingin tayo sa sabi nga ay holiness ng Diyos, we will walk in holiness. Why? Because we are looking at God na holy sa ating buhay. So si Maria, yung kanyang faithfulness, it flowed from God's faithfulness. Kilala niya, alam niya, at dama niya, at kanyang niyayakap yung faithfulness ng Panginoon sa buhay niya. So she respond to God's faithfulness with her own faithfulness. Kumusta po tayo mga kapatid? Tayo po ba'y katulad ni Mary o ni Maria na we respond in faithfulness of our God through faithfulness also sa ating buhay. Yan, dako tayo doon sa pangatlo, si Simon o si Simeon. Simeon shows how faithfulness waits on God's timing. Maganda po ito, pero hilingin ko po ulit kayo na basahin po yung mga talata from Luke chapter 2, verse 25 to verse
32. Ayan, mga babae po ulit, then mga lalaki. Sige po, begin. Mga lalaki lang po. Mga babae po. Yan, sabay-sabay po na inyong yan. So, sabi doon sa verse 25, di ba? Sa talatang 25 sa English, Simeon was righteous and devout, waiting for the consolation of Israel. Ano po yung truth na binabanggit po dito? Balikan natin. Di ba? Sabi, doon sa buhay ni Simeon, no? He shows how faithfulness waits on God's timing. Ibig sabihin, si Simeon, he waited, no? Naghintay siya naghintay siya sa katuparan ng pangako ng Panginoon sa buhay niya. Diba? So, one time o isang Sunday, I think yung ating pangalawang simbang gabi, no, isa sa mga tama ba yun? Isa sa mga tinakil ng ating naging speaker ay about patience, no? Tungkol sa paghihintay, tungkol sa pagtitiyaga. So si Simeon, it is the same with his life, no? He waited not days, not months, no, but decades. Ang tagal ng panahon ng pinaghintay ni Simeon. Pero makikita natin, yung paghihintay niya ay may mga, sabi nga, halong karakter. No, he waited with steadfastness. He waited with expectation. No, he waited with trust. Naghintay si Simeon ng matagal na panahon na mayroong pagtitiyaga, na mayroong paghihintay o pag-i-expect doon sa katuparan ng pangako ng Panginoon sa buhay niya, at siyempre mayroong pagtitiwala. Yun yung paraan ng paghihintay ni Simeon. No? He held on to the promise that he would see the Messiah. Then one ordinary day, no, isang ordinaryong araw sa templo, kasama ng mga tao, God fulfilled the extraordinary promise. Tinupad ng Panginoon kay Simeon yung kanyang mga pangako, no? Tinupad ng Panginoon kay Simeon yung kanyang mga pangako. God fulfilled the extraordinary promise. Simeon took the Christ child and he declared, ang sabi diyan sa verse 30, "My eyes have seen your salvation." My eyes have seen your salvation. Sa Tagalog, yamang nakita na po ng aking mga mata ang iyong pagliligtas. So what is faithfulness here? Faithfulness means we keep believing. Tayo po'y naniniwala. We keep on believing. Even when nothing seems to be happening. No? Yung faithfulness, no? Parang yan yung pinaka-general view ng faith natin. We keep on believing kahit hindi natin nakikita yung ating sinasampalatayanan. No, yung faithfulness, we are keeping on believing even when nothing seems to be happening.
Na para bang minsan, sinasabi na ng mga katabi mo, ng kakilala mo, ng kamag-anak mo, ng kaibigan mo, katrabaho mo, na naniniwala ka pa dyan, wala namang nangyayari, wala namang nakikita, wala namang dumarating na sagot sa iyong hinihintay. No, ganun po yung gesture ni Simeon. No, he waited even when nothing seems to be happening. No? Yun yung kanyang faithfulness. Yun yung kanyang katapatan sa alam niyang time ng Lord o panahon ng Panginoon para po sa kanya. Pang-apat, sabi po, God calls us to be a faithful people. God calls us to be a faithful people. Sabi po doon sa ating main verse, di ba? Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan. Sa Galatians chapter 5, verse 22. Ito yung ating theme verse. No? Sabi, the fruit of the Spirit is faithfulness. Ang bunga ng Espiritu ay katapatan. No? Ito yung pinakita ng Panginoon. Ito yung pinaramdam ng Panginoon sa atin. No? And it is what the Holy Spirit is forming in us. Ito yung gustong ihubog o ilagay sa atin ng ating Panginoon through the Holy Spirit. No? Sabi, the Holy Spirit is forming in us steadiness o yung pagiging matatag. The Holy Spirit is forming in us reliability o pagiging mapagkakatiwalaan. No? The Holy Spirit is forming in us consistency, pagiging pareho. The Holy Spirit is forming in us dependability o pagiging maasahan. And the Holy Spirit is forming in us trustworthiness, pagiging maasahan. Almost the same, no? Meaning, mapagkakatiwalaan din sa ibang salita. So ito yung nais ng Panginoon sa atin. No, yung bunga ng Espiritu ay nais niyang makita sa atin. And it is what the Holy Spirit is forming in us. Yung palang faithfulness, ang dami niyang kaakibat na katangian. Steadiness, reliability, consistency, dependability, trustworthiness. So imagine, kung ikaw ay faithful, nandyan din sa iyo lahat ng mga bagay na iyan sa iyong buhay. So what does faithfulness look like? No, ano ba yung itsura ng faithfulness sa ating buhay? Ito, tinan po natin, tunghayan natin on our daily lives. So yung practical na buhay. Faithful to God. What does faithfulness look like? Una, faithful to God. Yung faithful to God ay nagpapakita ng ating pagsunod sa Diyos kahit na mahirap. Obeying God even when it is difficult. Diba? No? We are holding on when life doesn't make sense. Yung bang parang taga-ibang planeta ka kapag ikaw ay sumusunod kay Lord. Naramdaman niyo po ba yun? Halimbawa sa workplace. Dahil ikaw ay Kristiyano, alam mo yung bagay na dapat mong gawin, alam mo yung lifestyle ng isang Kristiyano, no, kadalasan para kang taga-ibang planeta dahil iba yung ginagawa mo sa ginagawa ng marami sa workplace. Minsan po ganoon. Maliban na lang kung sumasabay na tayo sa takbo ng sanlibutan. Iyon ang difference. Pero obeying when it is difficult, no, faithful to God, holding on when life doesn't make sense, worshiping even in the storm. Ba yung awit natin kanina, no, yung salamat Panginoon sa kabiguan, di ba? Kahit anong mangyari sa buhay natin, we are still worshiping the Lord. So faithful to God, faithful in relationships. No? Pagka sinabing faithful in relationship, we are present. No? We are always present sa panahon na tayo ay kailangan, lalo na nandun tayo
Nandun yung ating presence, di ba, sa mga relasyon. We are keeping our word. Importante po yung sangkap ng relationship. You keep your word. No? Tinutupad natin yung ating mga sinasabi. We are loving consistently. No? Ang pagmamahal natin consistent, hindi yan napuputol, hindi nawawala. So, faithful in relationship. Yun yung itsura ng ating faithfulness o ng faithfulness. Faithful in responsibilities. Kapag tungkol naman sa ating may mga responsibilidad, no, ano pong ibig sabihin niyan? You are finishing what you start. Tinatapos natin yung ating mga sinimulan. No, hindi ningas kugon. Sabi nga, kailangan kung ano yung nasimulan, tatapusin natin. Yun yung ating faithfulness sa ating responsibility. You are working with integrity. Gumagawa tayo ng may integridad. Kahit walang nakakakita, kahit hindi ako nakikita ni pastor, hindi ako nakakita ng mga small group leader ko, kahit hindi ako nakikita ng aking mga Sunday school teachers, gagawin ko yung alam ko na dapat ginagawa ng isang anak ng Diyos. Working or doing something with integrity. Doing right when no one sees. No? Paggawa ng tama kahit na alam nating walang nakakakita sa atin. So, faithful in our responsibilities. Pang-apat, sabi, faithful in prayer and devotion. Yan, tayo po ba ay nagpipray? Tayo po ba ay may panahon para magbasa, magbulay-bulay ng salita ng Diyos? We need to show the Lord that He comes first and not the last. Kailangan ipakita natin lagi na si Lord ang una bago yung ibang mga bagay. Hindi si Lord yung huli. No, hindi dapat unahin yung labahin paglinggo o yung mga bagay para sa kinabukasan. Dapat ang inuuna ang Panginoon. No? Dapat inuuna ang Panginoon. So, unahin natin ang Panginoon. We must be faithful in prayer and devotion. And also, last, no, faithful in trials. Trusting God's character even when answers are delays. Yan. So tayo po ay nagtitiwala pa rin sa Panginoon, no? Sa kabutihan ng Panginoon, sa faithfulness ng Panginoon, sa kapangyarihan ng Panginoon, kahit na may mga pagkakataon na delayed yung kanyang pagtugon sa ating mga hinihintay, sa ating mga panalangin. Di ba may bunga na may answer na ganoon ng Diyos, no? Yung wait ka lang. No, wait ka lang anak. Hindi pa ngayon yung tamang panahon para diyan. Pero minsan naiinip tayo eh. No, para bang ang turing natin kapag matagal yung tugon ng Panginoon, hindi naman ako dinidinig ng Diyos. Hindi ako pinakinggan ng Panginoon. 'Di ba? Kaya yung mga wala pang love life halimbawa, no, hindi ko nababanggitin. No, magantay lang tayo. Ibibigay ng Panginoon yung katugunan. No, yung wala pang sabi nga, wala pang katugunan doon sa kanilang hiniling sa family, maghintay lang po tayo. No, merong tamang panahon ng Diyos para dyan. So, faithfulness is not dramatic. No, it is daily. Hindi po to parang drama lang. Hindi po to parang bagay lang na gagawin lang natin pag kailangan gawin. Pag kailangan maging faithful, magiging faithful ako. Hindi ganoon. It is daily. It must be daily. It is not loud. It is steady. No? It is not instant. It is lifelong. So, yung pagtugon ng Diyos ay maaring hindi akma doon sa time natin, pero alam natin gagawin ng Panginoon yung kanyang mga pangako. At maaring maghintay tayo ng matagal. No? Maaring maghintay tayo ng matagal. But still, God is faithful. So, panglima at panghuli, Christmas calls us to trust God's timing and God's word. Christmas calls us to trust God's timing and God's word. Ano po sabi doon sa Galatians 4:4? Ngunit nang sumapit ang tamang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan.
namuhay sa ilalim ng kautusan. So yung Kapaskuhan, no, yung ating pagdiriwang ng Kapaskuhan sa taong ito, no, ilang days na lang matatapos na, it calls us to trust God's timing. Ang kanyang pagtawag sa atin ay yung ating pagtitiwala sa kanyang timing. Yung tama, o yung tamang panahon para sa lahat ng bagay. No? At yung ating dapat na pagtitiwala sa timing din ng mga pangako ng Diyos sa kanyang mga salita. God gave the world the Messiah. Di ba? Binigay ng Diyos ang Mesiyas. Saan? Sa tamang panahon. No, He gave the world the Messiah at the right time. Doon sa tamang time na maaring sabihin ng iba, hindi nila inaasahan dahil noon pa nila inaasahan yun. No, siguro, hindi na sila nakapag-antay. No, parang hindi naman totoo si Yahweh. Hindi naman totoo ang Diyos. Kasi hindi siya sumasagot. Ang tagal nung sagot niya. Pero, it is what? The right time of the Lord. Not early, not late. No? Hindi akma kadalasan doon sa ating time. Pero, mayroong right timing ang Panginoon. So, Christmas teaches us some truths. No? Sabi, God gave the world the Messiah at the right time. So when God says He will do something, He will surely do it. Amen? Amen po ba, mga kapatid? Kapag sinabi ng Diyos na gagawin niya yung isang bagay, kahit gaano katagal tayo maghintay, gagawin niya yun. Tutuparin niya yun. No, tutuparin ng ating Panginoon yung bagay na yun. Tayo po, we most of the time break our promises, di ba? No, kung hindi lang makulit yung ating mga mahal sa buhay, hindi natin gagawin yun. Halimbawa, sa experience ko po, yung aking bunso, no, pag may gusto yan, na wala akong time, kung meron naman akong kakayahan, hindi yan titigil. Kung talagang maghapon, hanggang kinabukasan, hanggat hindi niya nakikita yun, o hindi niya na pupulpil yung kanyang hinihiling, hindi siya titigil. Mapapagod na lang akong makinig sa mga sinasabi niya. No? Pero may mga pagkakataon, nakakalimutan natin yung ating mga pangako. No? Kahit nangako ako sa kanya, may time na dahil sa pagod, nakakalimutan ko, so kinabukasan, papaalala niya sa akin ulit yun. Mga kapatid, ang Panginoon, meron siyang tamang time sa lahat ng bagay. At kapag sinabi niyang gagawin niya yung isang bagay, gagawin niya yun. Sigurado yun. He will surely do it. So ano po yung nais sabihin sa atin ngayong umaga? No? Let this season, let Christmas remind you or remind us that, una, God has not forgotten your prayers. Hindi po nakakalimutan ng Panginoon yung ating mga panalangin. Yung pinapag-pray natin, pwedeng siguro sinasabi ng iba, ang tagal na pastor 15 years na, wala pa din. No, 10 years na, wala pa rin yung aming pinapanalangin, wala pa yung katugunan sa panalangin namin. No, kapatid, God has not forgotten your prayers. Hindi kinakalimutan ng Panginoon yung iyong panalangin. God has not abandoned His promises. Lalo na, di ba? Hindi niya ina-abandon, hindi niya iniiwan yung kanyang mga pangako sa ating buhay. Hindi siya hindi siya taga-break ng promise o ng promises. God is never late. No, kung inip ka na, no, siguro ang Panginoon nangunguyakoy lang. No, kasi may tama siyang time para doon. He is never late. He is always faithful. God is always faithful. If He fulfilled the promise of the Messiah, He can fulfill the promise He gave you. Diba? 1,000 years, imagine, no? Yung fulfillment ng pangako ng Panginoon ng Mesiyas sa Old Testament, sa Lumang Tipan, natupad siya, yung katuparan niya, 1,000 years sa Bagong Tipan. Kaya ba natin maghintay ng 1,000 years? Malamang hindi. Di ba? Malamang hindi. Minsan araw lang, buwan lang, taon lang,
inip na tayo na para ba ang tingin natin hindi tumutupad ang Panginoon sa mga pangako niya, hindi dumirinig ng kanyang mga panalangin o ng mga panalangin natin. But still, we can see that He can fulfill the promise He gave us. No, meron pong isang kwento tungkol sa isang village. No, yung village pong iyon, merong isang malaking clock, malaking relo. No, hindi digital yung clock ng village. No, yung parang mga typical na ano bang tawag doon yung father's clock ba yung tawag doon, yung mga lumang relo na ginagamit sa mga horror movies. Ano? Basta yun, yung gumaganon. Yung may kamay. No, so merong ganong clock sa village. Siguro nakalagay siya sa gitna ng daan, tanaw ng lahat, at dinig ng lahat yung kanyang tunog kapag siya ay humudyat na doon sa mga time na kanyang sasabihin. Halimbawa, kapag alas 8 na, time na para magtrabaho, time na para pumasok, time na para kumilos, 8 o'clock ng umaga. O kaya pagka tanghali, time na para kumain. O paggabi, time na para matulog. Yung mga ganon. So yung buong village, sila ay nakadepende doon sa kanilang clock, sa village clock. At never na pumalya yung orasang iyon. Kaya lahat ng mga tao doon nakadepende. No, lahat ng mga tao sa buong village nakadepende sila doon sa malaking orasan. At merong isang bisita yung village na nagtanong sa isang old clock maker. O yung isang nagkukumpuni o gumagawa ng relo. Sayang wala si Kuya Jose, no? Kuya Jose kasi nagawa ng relo, yung mga Burgos, yung mga member natin na Burgos, no? Gumagawa siya ng relo. So sabi nung bisita doon sa old clock master, paano nyo napapanatili na hindi pumapalya yung relo na ginagawa nyo? Hindi napalya yung relo na yan. No, sabi nung clock master, sa loob ng 40 taon, no, lahat ng oras may tunog. Eksakto sa oras niya, yung relo na yan, yung orasan na yan. At yung mga tao, they set their entire day by that clock. No, sabi nung clock master, no? Ang sabi niya, hindi ko ginagawa yung ibang mga bagay. No, I did not build the clock to run fast or slow. Hindi ko ginawa na gawin yung orasan na mabilis para maging mabilis yung mga tao sa kanilang gagawin. Mabilis yung oras, di ba? O kaya hindi ko naman ginawang mabagal para yung mga tao relax lang at mabagal sa kanilang ginagawa. I built it to run faithfully. So, pakinggan niyo yung word, ha? I built it to run faithfully. One tick at a time. Tick, tak, tick, tak. Sabi niya, ginawa ko siya o kinumpuni ko siya, no? To run, or for it to run faithfully. Magpatuloy, mag-continue, hindi maputol. Hindi magmadali, hindi bumagal, no? Hindi magka-problema, kundi it will run faithfully. No, kasi kung titigil din yung buong village. Siguro, kasi nakadepende sila doon sa clock. O, yun yung kanyang sagot doon sa bisita. No, mga kapatid, God does not call you to be fast or impressive. Hindi po tayo tinawag ng Panginoon para maging mabilis sa lahat ng bagay, para ma-impress yung ibang tao sa atin. Ang husay-husay natin, ang galing natin, ang bilis ng ating growth sa ating spiritual life, ang bilis ng ating paglago sa buhay. No, we are not for that. He calls us to be faithful. Ang pagtawag ng Panginoon sa atin is for us to be faithful. Maging tapat sa Kanya sa lahat ng mga bagay. One prayer at a time, no? One act of obedience at a time, one day of trusting God
at a time. No, lahat ng bagay gagawin natin sa panahon na ibinibigay sa atin ng Panginoon, sa nararapat na panahon sa ating buhay. And before we know it, we will see that God's promises was fulfilled. Katulad po ni Simeon, no, nakita niya na mayroong right timing ang Panginoon sa kanyang mga pangako. Katulad ni Maria, no, yung faithfulness ng Diyos, yung katapatan ng Panginoon sa kanya, tinapatan niya rin ng kanyang katapatan, ng kanyang faithfulness. And just like every believer who held on God's word, we need to be faithful too, katulad ng faithfulness ng Diyos sa atin. No? So, what Christmas proves? Ano ba yung nais bigyang katotohanan ng Kapaskuhang ito? Una, God keeps His promises. No? That God keeps His promises. Yung pagsilang ni Jesus, yun ay katuparan ng mga pangako niya 1,000 years ago. That God works in His perfect time. Pwedeng nainip na yung mga tao sa Old Testament. Ang tagal naman nung pangako ng Mesiyas. Hindi nila inabot kasi New Testament na dumabas. Pero yun yung tama at perfectong time ng Diyos para sa kanyang pangako. That God is faithful even when we are not faithful. Ang Diyos po ay tapat. Ang Diyos ay faithful kahit tayo madalas hindi faithful sa Kanya. Mga kapatid, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, He is making us a faithful people. Faithful people who reflect the faithfulness of Christ. Ang aking pong prayer and our prayer must be, may we celebrate this season and face the new year 2026 by trusting God more deeply, obeying Him more fully, and living faithfully every day. Living faithfully every day. Magandang umaga po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa iyo sa umagang ito. Salamat po sa time na binigay mo sa bawat isa to hear your word, Panginoon, na nagpapaalala sa amin that we need to be faithful, katulad ng iyong faithfulness sa buhay namin. Salamat po, Panginoon. Isa sa mga halagang bagay na nakita namin na pinahayag mo sa amin this Christmas season is your faithfulness. Tapat ka sa iyong mga pangako. Kahit lumipas ang maraming mga taon, hindi mo kami binibigo, Panginoon. Nandun po yung pagtugon mo sa iyong mga pangako sa buhay namin. Nawa, Panginoon, kung meron mga anak ka na ngayon nanghihina sa faith, maybe because they are looking doon sa sitwasyon na maaaring hindi sila dinidinig ng Panginoon o hindi mo sila dinidinig sa kanilang mga prayer, Lord, strengthen them. Strengthen their faith, Lord, para patuloy po na makita nila at mahayag sa kanilang mga buhay yung katotohanan that you are our faithful God. You always fulfill your promises. Binibigay mo sa amin, tinutupad mo, Panginoon, yung iyong mga pangako sa buhay namin. Panginoon, tinataas po namin ang bawat isa, yung aming pong mga buhay, yung aming pamilya, yung aming mga trabaho, sa iyo po namin ito pinapagtitiwala. Sa darating na panibagong taon ng buhay namin, ikaw po, Panginoon, ang maging gabay namin. Ikaw yung sumama sa amin. Kahit anong pwedeng mangyari sa taong 2026, Panginoon, kahit anong pagdaanan namin, nagtitiwala kami at magtitiwala kami. Nakasama ka namin, ikaw yung Diyos na gagabay sa amin. Ikaw yung Diyos na magpoprotekta sa amin. Ikaw yung Diyos na magkapala sa amin, Panginoon. Because you are our faithful God. You are our God na siyang laging tapat sa aming mga buhay. Sa iyo po namin, Panginoon, na tinataas maging yung aming ibang mga kasamahan o karamdaman, si Ate Bio, hospital ngayon, Panginoon, we are praying for her, Lord. Yung kagalingan nagmumula po sa iyo, Panginoon. Ang hipuin mo siya, bigyan ng kagalingan kailangan niya. Si Nanay Norma, Panginoon, ano man yung kalooban mo sa buhay niya, O Diyos, sa iyo po namin siya pinapagkatiwala
naniniwala kami na tapat kang Diyos na siyang magbibigay ng iyong katugunan sa mga panalangin. At anuman yung kalooban mo, Panginoon, bigyan mo po ng lakas, ng loob, ng pananampalataya ang lahat ng mga mahal sa buhay ng aming Ate Norma. Maging ang aming Kuya Sol, Panginoon, yung kagalingan sa kanyang nararamdaman, Panginoon, sa kanyang katawan. Ipuin mo siya, Panginoon, at patuloy na bigyan ng kagalingan kailangan niya. Maging ang batang si Gab-Gab, Panginoon, na ngayon ay nasa ospital din, we are praying for him, Lord. Yung healing na nagmumula po sa iyo, pati doon sa aming mga kapatid na may karamdaman, saan man sila naroon ngayon, dalangin namin yung kagalingan, kalakasan nagmumula po sa iyo. Purihin ka po, dakilang Diyos, samahan mo kami sa aming pag-iwahiwalay pa uwi sa aming mga tahanan, at bigyan kami ng isang kasama po ng aming mga mahal sa buhay. Ito po yung aming dalangin, in Jesus' name, Amen. Ang Ama ay papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang, at ng tanang sanamitan. Amen. Mga pinakamamahal, naway sumating lahat ang pagpapala ng Panginoon Kristo, ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagkikipis at kaaliwan, buhat sa banal na Espiritu, mula ngayon at pagpasawalang hanggan. Amen.